For today's episode ay tatakbo tayo ng 10 kilometro. Hindi dahil sa meron tayong sasaliang karera, kundi meron tayong mga challenge na sisimulan. 40 days para makapag-reset spiritually at 90 days para makapag-build tayo ng disiplina. 3K! Ang Lent o Quaresma ay tungkol sa pagsuko, disiplina, tsaka pagharap dun sa mga bagay-bagay na matagal mo nang iniiwasan. Sa loob ng 40 days, nagpunta si Jesus sa wilderness at na-realize ko yung wilderness na yon is hindi laging yung disyerto. Minsan, yung wilderness na yon, yun yung comfort zone mo, excuses, di ba? Inconsistency, at saka yung katamaran mo. Ako, inaamin ko, naging tamad ako tsaka inconsistent, lalo na dun sa mga bagay na dapat kong ginagawa at saka yung content natin dito. At the same time, yung full potential natin. Ang 40 at 90 days challenge na to ay hindi lang basta sa motivation. It's about showing up. Kahit mababa ang views, kahit tinatamad ka, kahit nahihirapan ka, or kahit simpleng hindi mo gustong gawin. Ito yung mga pagkakataon na kailangan mo mag-show up at step up kahit walang humahanga o pumapalakpak sa'yo. 5K. Sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero sa pagtakbo, wala sa una, wala rin sa huli. Nasa gitna. Katulad nito, 10K ang tatakbuhin natin. Nakaka 5K na ako. Andito naman nagsisingin sa'yo nung tatanungin mo na yung sarili mo, ba't ko ba pinapahirapan yung sarili ko ng ganito? Diba? Pwede ko naman ding sabihin na okay na, 5K na to, bukas naman. Pero hindi. It's always a test of discipline. At syempre consistency. Kung kaya kong tapusin yung 10K na to, kaya kong tapusin yung 40 days. At syempre kaya ko rin yung 90 days, diba? I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Sana nakikita niyo pa ako. Isa sa mga pillars ng Lent ay fasting. At yung iba sa inyo baka akala pag fasting tungkol lang sa pagkain. Hindi. Ang fasting ay maraming bagay. Pwede kang mag-fasting sa inconsistency, sa katamaran. Pwede ka rin mag-fasting sa social media. Masyado ka nang tutok sa social media. Yung mga bagay na nakasanayan mo at naging comfort mo, pwede mo siyang i-fasting. At habang nagfa-fasting ka sa mga bagay na yon, ang kinakain mo naman is growth, disiplina, at pananampalataya. Yun yung kinakain mo. Yun yung nagbi-build sa'yo. Kasi ang consistency, hindi siya maingay. Boring siya, di ba? Kasi bakit naging boring? Kasi repetitive paulit-ulit. Pero yun yung paulit-ulit na healthy, di ba? Eto na tayo, 7K. Eto na, papahirap na. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa ako, pero 7 kilometers na tayo. 3 kilometers to go pa. Whew. At ito na ang kilometer 9. Ito na yung pagkakataon na talagang lahat masakit na. Yung tipong gusto mo nang sumuko kasi pagod ka na. Pero gano'n naman ang growth Masakit talaga, mahirap. Ang comfort, madali, di ba? Pero ito yung nagpapaiwan sa'yo sa buhay.
Yung parang stagnant ka, kumbaga. Masakit ang growth, pero ito yung nagtutulak sa'yo para umabante ka sa buhay. 40 days of spiritual reset at 90 days of relentless consistency. No excuses, no quitting, and no shortcuts. At kung nasan ka man ngayon, start your own 40. Start your own 90. At magkita-kita tayo sa finish line. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not